Good day po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng mga ah, pananaw o opinion ukol dito sa mga trending issues sa kasalukuyan. Hindi tayo abogado, hindi tayo expert, but then ako ay naniniwala na bilang isang mamamayan, then magbigay tayo ng opinion natin sa mga trending issue. Sa ngayon, ang nakikita kong isang trending issue ay tungkol dito sa budget ng Office of the Vice President. Okay? Kasi pinagbabatihan yan ng ilang congressmen, congresswomen dyan sa Kongreso. Okay? Ang kanyan, siyempre, mayroon yung mga grupo na kwini-question yung budget ng Office of the Vice President. Mayroon ding mga grupo na sumusuporta doon sa budget of the President. Ang nangunguna dyan yung si Congressman Marcolita. Noon parang believe ako dito kasi parang magaling siyang mag-tackle ng issue, no? Pero sa kasalukuyan parang nawala yung pagka-believe natin. So imagine na kanang pundo ng bayan, bali parang ang punto niya basta ibigay na yan, walang question kahit ipakain sa mga kalabaw, ipakain sa mga baboy. Parang gano'n ang pagkaintindi natin, So, yan ay personal na opinion lang naman natin, Okay. Ang rason ni Congressman Marcolita ay yung may time-honored, time-keep tradition na dapat ang budget ng two highest office of the land, the office of the President as well as the office of the Vice President ay dapat wag nang tanong-tanungin yan, wala nang question. Okay, sa pananaw ko naman ito, kasi noon parang iba ang sitwasyon ngayon. Okay, so tingnan natin yung noon, alimbawa, i-compare natin doon sa panahon ni BP Lini na kaunti lang yung kanyang budget. Kung hindi ako nagkakamali, yan ay 700 million lamang for 1 year. Pero parang walang question, parang maganda yung mga nangyayari pagkatapos well liquidated, very clear, very transparent yung liquidation. Ngayon, in the case of the present BP, iba naman, So, ang budget niya last year, 2 billion. Okay, kung hindi ako nagkakamali, correct me. Okay. So, in other words, napakalaki compared to the previous Vice President. Ngayon, bagamat napakalaki, as if kulang pa, kasi sila, mayroon pang intelligence funds sa Office of the Vice President as well as Office of yung Department of Education. So, iba ang sitwasyon, Kaya sa palagay ko, dapat talagang busisiin yung budget ng Office of the Vice President for the next year. Why? Kasi maraming mga issues, maraming mga anomalya, maraming mga questionable na items. So nararapat lamang, Kung wala sanang mga issues, walang mga anomalies, everything is transparent. Okay, kwan tayo doon, wala nang ikwan natin yung time-honored na tradition,
Pagkatapos talagang napakalaki yung budget. Kaya nararapat lamang na busisiin pagkatapos ilagay sa tama. Based doon sa nakita natin, ang daming mga expenses ng Vice President na parang hindi dapat. So imagine bibili ng information, milyones, 70 plus yung millions, bibili ka ng information. Yung mga SIP, mga SIP houses, babayaran yung mga espiyan. So parang unreasonable. So I believe na dapat i-question yan, kung ano lang ang nararapat, yan lamang. Pagkatapos being elected official, dapat maging respectful. Ako ay naniniwala na kahit na ikaw ay Vice President, dapat yung liquidation natin ay malinis. Okay. I remember, nung nasa DepEd pa tayo, kasi school head tayo. So, halimbawa, binigyan ka ng 10,000 o 20,000 na budget for, yung MOOA, dapat i-liquidate mo yan properly. Halimbawa, may mga seminar, so talagang mayroon yung amount. Pagkatapos bumili ka ng something, mga coupon ban, mga electric fan, or whatever, dapat talaga may official receipt yan. Okay? Pagkatapos, pag okay naman yung kan mo, wala kang problema. Ngayon, may problema ka kung hindi mo ma-liquidate properly yung iyong liquidation report. Okay? Sa na-observe ko naman, karaniwan naman, ay okay ang liquidation report. So, tignan, yan lang ay 20,000, 10,000, 30,000, and so on. Much more kung bilyones na yung involved na pera. So, the more na dapat maging transparent, maging tama yung pag-liquidate. So, yan ay personal opinion na lang natin, Kaya, dapat lahat ng government official, gawin nila yung nararapat, gawin nila yung tama, lalo na pag ang mga issue ay tungkol sa pira ng bayan. So muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.